Ako po ay naging water station business owner muna. Inalam ko muna ang problema. Inalam ko muna ang sitwasyon. Ngayon, dahil alam ko ng sitwasyon, o di kung ano man yung maging problema sa tubigan mo, sir, kaya kitang i-assist. Yung galon ang pinakamahirap i-monitor, to be honest. Lakas-lakas ng operation ng tubigan na yun. Bakit nagsara? Yun pala yung mga galon na wala na. Anong package ang binili mo? 9. So, wala akong worry pag 9. Maraming mga customer ang deserve ng good service. At yun ang hanapin mo. Yung motor mo nasunog, hindi ko re-repairin yan. Palta ko bago yan. Ganun kami mag-warranty. Sabihin natin, nawasan mo ang taas ng chlorine. O siyempre, alam ko na dapat matanggal ko lahat ng chlorine. Dahil pag nainom ng customer mo yun, parang umiinom silang tubig swimming pool, ayaw natin yun. Ang usapan, dapat pasado tayo sa microbacteriological examination. Pag zero bacteria yan, pasado yan. So, sabi ko nga sa kanila, pag ang customer, tinataasan kayo ng boses, sabihin nyo, kausapin nyo lang kapag kakalmado na. Ang isang malakas na water refilling station, dapat ang galon ninyo hindi bababa ng 1,000. Karamihan po sa customer ko na malalaki makina, yung mga kalaban nilang water station dahil lagi sira yung machine nila, sa'yo paparefill yun. Yung kolong-kolong namin, kaya mabenta yun kasi presentable. Tignan nyo po yung pagsikat ng araw at paglubog ng araw. Invest to the packaging, invest to your marketing, invest to your deliveries. Ako, business partner mo ako, pinanser mo rin ako, sir. Gawin yung stricto yung galon, ha? Huwag nyo basta-basta ipapahiram yun. Kung masira ang makina namin, hindi namin tatalikuran yan. Kahapon, yung client ko ganyan din eh. Pumirma ng kontrata, sir. Package 4, deal na kami. Kaka-explain ko yung differences. Doon na tayo sa 9. Etong laundry, bili ka na rin. O yun, dalawa. Kahit may lakad po ako, sir, pagka usapang negosyo, sir, pwede ko naman i-cancel muna. Pero negosyo pa rin yung pupuntahan ko mamaya. Kaya lang, sir, nung sabi darating ka, kinancel ko talaga. Saan kayo galing yan? Lucena po. Lucena pa, ano? Quezon. Saan nyo itatayo ang negosyo? Bali sa harapan po nung bahay namin. Alam mo ang advantage ng pagiging rider ko, sir? Hindi ako nagiging bulag sa sistema sa labas. Kapag you're in the comfort zone, hindi ka umaalis, nandiyan ka lang, hindi mo alam nangyayari sa paligid mo. Pero kung ikaw, gala ka, laman ka ng kalsada, sir. Ako, sir, kahit sabihin mo na may kotse ka naman eh, pwede ka namang mag-travel papunta sa place na gusto mong puntahan eh. Pero iba pa rin yung nag-o-observe ka, yung bang nakamotor. Di ba? May mga komportable namang pwedeng gawin. Pero iba pa rin yung na-experience mo, yung na-experience din ng ibang mga motorista. Ngayon, pagka nakita ko na gano'n, nakikita ko yung mga pangailangan. Yun yung kagandahan nun. Same with the principle yan, sir, ng ganito. Ako po ay naging water station business owner muna. Inalam ko muna ang problema. Inalam ko muna ang sitwasyon. Ngayon, dahil alam ko ng sitwasyon, o di kung ano man yung maging problema sa tubigan mo, sir, kaya kitang i-assist. Kung baga ganito yan, hindi ako nagbebenta ng produkto na hindi ko na-experience. Experience ko muna. Para nang sa ganun, kung may problema yung negosyo mo, kayang-kaya kitang matulungan. Yun ang kagandahan nun. Hindi yung kaya ko naman magnegosyo ng basta negosyo lang. Tayo ko lang. Mag-invest lang ako. Kaya lang, ang disadvantage nun, sir, dahil wala akong knowledge about how the business will run, hindi kita matutulungan. Nari, tanong ka sa akin, sir, paano pagkaganto yung sinasabi ng customer ko? Wala akong masasabi sa'yo. Bahala ka dyan. Sa ako, nabentahan na kita. Pangit, di ba? Which is, doon nangyayari yung failure ng ibang negosyante. Kumbaga ito, yung ginagawa kong mga videos, extra mileage na lang namin to. Extra mileage na kung saan, pwede ka namin matulungan in terms of marketing mo. Kunyari, kailangan mo ng digital marketing. Social media naman na po ang platform talaga ng marketing ngayon eh. Rolling TV network na tayo ngayon eh. Social media talaga. Pero sigurado, marami pang lalabas na iba't iba pang pamaraan. Paano mo daw po i-maintain yung quantity? Dapat may system ka na gagawin sa negosyo mo. Yun naman talaga yun eh. Sa water station business, ang machine, napakadali yan i-maintain. Kasi ibabakwash mo lang, palit filter every month, tapos ang boxing. Walang nawawala. Pero yung mga galon natin, yun ang madugo. Yung galon ang pinakamahirap i-monitor, to be honest. And most of the time, pag nagkamali po kayo ng sistema sa galon, dyan po nalulugi ang mga water station. Kaya napansin mo, lakas-lakas ng operation ng tubigan na yun. Bakit nagsara? Yun pala yung mga galon na wala na. May isang investor, hindi naman hinawakan ng maayos yung negosyo, itiniwala sa tauhan, eventually, nagsara. Bakit nagsara? Hindi na monitor yung galon. Kaya ang puhunan mo sa tubig, yung laman, mura lang. Wala kang kalugi kahit nakawin na nakawin yung tubig mo. Ang problema, pag yung galon mo nang ninakaw. Not intentionally ninakaw. Kahit sabihin mo lang na aksidenteng napalit ng lahat ng luma. Anong package ang binili mo? 9. So, wala akong worry pag 9. Alam mo kung bakit? Kasi ang 9, most of the time, yung mga tubigan na makakalaban mo,
mas lower sa package mo yon. So definitely, ina-expect ko na yung mga galon mo maluluma, pero hindi mo galon yon. Kasi yung mga galon ng mga kalaban mo, i-refill sa'yo yun. Bakit? Kasi mabilis kang makapag-refill, mabilis kang mag-process ng produkto mo. Yun ang advantage sa package 9. Compare natin sa maliliit na packages. Balik tayo sa pinakatanong mo. Dahil sa yung galon mo, ayaw mong mawala, ang system na gagawin mo dyan, for example, invest ka muna, 300 galon. Okay, wag mo i-release lahat yon. Pero kung space mo maliit, kahit mababa lang muna, kahit 200, 100, stock mo lang yon. Ngayon, pag magpapahiram ka ng galon, in case na magpapahiram ka ng galon, talagang gusto mo makuha yung customer na yon, gusto mo talaga siyang pagsilbihan. Kapag kayo magninegosyo ng tubig, tapos tubig mo, babaratin, wag mo nang kunin yun, wag mo nang ipilit yun. Kasi magiging burden sa'yo yun. Ang liit pala ng tingin sa'yo eh, although nagsisimula ka pa lang, minamaliit ka na. Wag yun. Maraming mga customer ang deserve ng good service. At yun ang hanapin mo. Kapag ang mga customer ay mga high-valued customer, syempre gusto mo, priority sila. Bakit? Madali silang kausap, hindi papasakitin ang ulo mo. Yung mga customer na lagi tumatawad, sir, ikaw, tumawad ka ba sa akin? Di ba? Hindi. O, hindi ka dumiscount. Bakit? Kasi alam mo yung binibili mo. Yun ang ibig sabihin nun. Ngayon, sir, kung pumunta ka rito, hindi mo alam yung binibili mo, Sir Alfred, pa-discount. May discount na nga yan, 30,000. Gusto mo pa, tapyasin ko pa yung kita ko. Kumbaga, syempre may kita ako eh. Hindi pwedeng tapyasin yun. Yun yung nagpapa-utilize sa kumpanya para ituloy namin yung serbisyo na binibigay namin sa inyo. Ngayon, kung tatapyasin namin yun, sir, paano ka namin sa servisan? Kaya ibang mga company, ibang mga freelance technician, mga gumagawa rin ng ganyang negosyo, sir. Napansin mo, una, malakas biglang bagsak. So, paano yung mga customer? Yung mga customer, wala na. Hindi na alam kung saan pupunta. Sa amin, hindi. Pinapangalagaan namin yun. Hindi kami impokrito na sabihin namin sa'yo na wala kaming kinita dyan. Hindi. Kumita kami dyan. Deserve nyo, nag-assist kayo. You have the right to demand. Kasi premium services nga kami. O, kita mo naman, para matapos yung agam-agam mo. O, lifetime service warranty, bibigay ko sa'yo yan. Saka nakakita nun. O, tapos 1-year replace warranty. Yung motor mo nasunog. Hindi ko re-repairin yan. Palta ko bago yan. Ganun kami mag-warranty. Tubig ko, poso, tsaka yung balon. Yep. Kunyari, naubusan ng laman yung poso. Pwede pong biglaan. Kagaya ng binabanggit ko kanina, sir, ang advantage ng package 9 ko, kahit anong tubig ang ibigay mo dyan, wag lang tubig alat. Yun ang kagandahan ng bumili ka ng high-end. Bumili sa akin sa package 6 pababa. Siyempre, sir, medyo, ano bang klaseng tubig yung gagamitin mo? Medyo mamimili talaga ako, sir. Pag tinanong mo ko, pwede ba gamitin yung gantong supply namin? Alamin ko muna. Ako naman, sir, yung subok ko na po yung makina, sir. Kunyari, gusto mo gamitin sa deep well, gusto mo gamitin sa Nawasa, bigay mo sa akin yung mga water sample na yon. Tapos ako nang bahalang mag-adapt nung machine ko doon sa mga tubig na ibibigay mo. Sabihin natin, nawasa mo ang taas ng chlorine. O siyempre, alam ko na dapat matanggal ko lahat ng chlorine. Dahil pag nainom ng customer mo yon, parang uminom sila ng tubig swimming pool. Ayaw natin yon. Hindi pwedeng 99%, dapat 100% tanggal ng chlorine. Meron nga dito, water analysis eh. Nakalagay doon bagsak sir eh. Kulang daw sa chlorine yung tubig eh. Sabi ko, pambihira, tinanggal ko nga yung chlorine eh. Tapos gusto mo magkaroon ng chlorine. Ay baka ako maliho yung testing na yan. Sabi ko, paano nangyari na walang chlorine doon sa physical and chemical analysis, binagsak? Sabi ko, chlorine is bad to our health. And if you're going to drink chlorinated water, it's not good. Tinanggal nga natin eh. Ang style po kasi ng system natin, sir, walang chlorine kasi we use a pang-disinfect, pang-sterilize. Yan ang ginagamit natin. Kapag na-sterilize natin, na-disinfect na yung water, wala ng bacteria. Ang usapan, dapat pasado tayo sa microbacteriological examination. Pag zero bacteria yan, pasado yan. Pero kung chlorine, sir, kahit kung tinanggal ko man yung chlorine, dapat hindi bagsak yun. Anyway, sir, moving on. Okay, ganito ang gagawin niyo po. For example, you have 100 bottles na binili sa amin. Yung galon na yun, huwag niyong basta ipapahiram yun. Ito ang option ninyo. Pwede niyong ipalagyan ng deposito. Pa-deposit kayo, kunyari, hiramin, pa-depositohan niyo. Tapos sabihin niyo sa client niyo na, ito, kung ano yung galon na ginagamit mo, ayan din yung galon na gagamitin namin sa'yo. Ako kasi, as water station, ang ginawa ko noong time ko, refilling station ang tinayo ko. Hindi swapping station. So magkaiba yun. Kapag swapping station tinayo ko, adi swap-swap tayo ng galon. May problema yon. Bakit? Halimbawa, yung galon mo, kinargahan mo ng gasolina, kinargahan mo ng juice, sinuwap ko, kawawa naman yung bibili nung galing sa'yo. Isa, sobrang ingat sa lasa, sa quality ng tubig. Kahit gaano ka galing maghugas, sir, ng galon. Naku po, pag tinimplahan ng juice yan, 1 linggo yan bago mawala. Bali, ganun po ang sistema, no? Kapag yung container po, naiingatan natin, ang ginagawa ko, mas may cake ang maningil ng mas mataas. Kasi, kunyari, ito yung galon mo, ito yung tubig ko. Ngayon, ito sir, dahil ayaw mong paripilan, sasalinan ko na lang yan. Huwag lang mapalit yung galon ko. Kasi yung laman mura eh.
Pero yung galon, mahal. Kumaga magkakaroon ka ng rule sa inyong water station. Ngayon, sir, yung mga dealers mo, deposito, pwede yun. O kaya, benta mo yung tubig. Para nakalista na po. Benta mo yung galon. O para yung hindi ka malugi. Saka po alam na nandun yung galon. Yes. Ngayon, ako naman sa mga loyal customer ko, for example, sabi ko nga ang tawag namin dyan, pagsisilbihan mo yung mga customer mo services ka Kumbaga, ikaw ba, handa ka bang pagsilbihan yung taong minamata ka? Di ba? Ito bang tauhan ko? Kung mamatahin ko ba to, tingin mo tatagal sa akin yan? Hindi. Kahit man, sir, kliyente namin kayo, mata-matahin nyo kami, hindi tayo magtatagal, bibitawan namin kayo. Di ba? Kasi hindi mo na kami nirespeto. Bumili ka lang ng machine sa amin, kala mo, binili mo buong kumpanya Hindi po ganon. So, ganon din sa water station. 30 pesos lang yung binenta mong tubig. Kung maka-demand ka, kala mo binili mo na yung pagkatao ng delivery boy ko. Wag naman. Andi tayong mga owner para protektahan yung mga staff din natin. So, sabi ko nga sa kanila, pag ang customer, tinataasan kayo ng boses, sabihin nyo, kausapin nyo lang kapag kakalmado na. Kung gusto mo bigyan ng good service yung mga customer mo, of course, kailangan nyo po na kahit paano, maging pihikan din kayo sa customer. Doon sa pag-inventory ng galon, napaka-importante na magkaroon kayo ng management talaga doon. Ngayon, yung galon, kunyari, nabenta nyo, syempre dapat i-replenish nyo rin yun. Ang isang malakas na water refilling station, dapat ang galon ninyo hindi bababa ng 1,000. Ang water station ko, umabot po ako ng 7,000 bottles. Sa nagsisimula, hindi ko naman nire-recommenda na biglaan yung bilhin. Inuunti-unti natin yan. Ito yung ibang karamihang sinasabi ng mga owner ng water station. Yung kita daw nila, napunta na sa galon. Which is, tama yun. Napunta sa galon kasi hindi mo in-inventory yung galon mo. Hindi mo minonitor. Yung bawat container na binibili mo, part yon ng investment mo. Ngayon, pag nawala yon, nabawasan yung investment mo. Kaya dumadami yung galon mo, dumadami yung customer mo. Ngayon, kung dumarami yung galon mo, tapos nawawala lang po, na sa ibang water station na re-refill, di ka marunong humawak ng negosyo. Kunyari may bumili sir. Paghiram, ganito po ang discount natin paghiram. Make sure nakilala nyo sila. Kukunin nyo yung contact number, taga saan sila, para alam nyo kung saan babawiin. Ako, ginagawa ko dati, pinapipirma ko po yan ng borrower slip. Meron akong parang ginawang index card, kasi yun yung madali kong bitbitin Pwede ka magpahiram. Pero ako ginagawa ko, nagpapahiram ako sa malapit sa water station ko. For example, kabilang bayan, pinahiram mo ng galon. Pag hindi ka nakapag-deliver doon, sa palagay mo, mag-e-effort yung tao na iparefill sa'yo yung galon? Hindi. So, pwede kang malugi kasi nagagamit ng ibang kumpanya yung galon mo. Hindi ka naman lugi na ginamit na ibang kumpanya yung galon mo. Kaya lang, yung investment mo, iba na yung nakikinabang. Which is dapat ikaw. Kung ang makina mo malaki, makina mo bilis mag-produce, mas mabilis ang serbisyo, sa'yo magpaparefill yun. Karamihan po sa customer ko na malalaki yung makina, yung mga kalaban nilang water station dahil lagi sira yung machine nila, sa'yo paparefill yun. Kaya sabi ko, ito yung advantage mo kasi malaki makina. Ganun po yun. Yan sir, tama rin po yung ginagawa nyo. Ang building, sa totoo lang, hindi naman required ng maganda. Ang building, ang required lang natin, malinis. Siyempre, pag malinis, maganda na rin yun. Di ba? Ang magandang ini-invest natin, yung marketing natin, nakikita ng mga tao sa delivery. So ano ba yung mga dapat mong bigyan ng investment pa? Yung pan-deliver mo, dapat presentable. Huwag naman yung parang karag-karag. Huwag naman yun. Di ba? Presentable. May mga nakikita akong tubigan. Alam mo sir, yung kolong-kolong na kinakargahan ng tawag doon, yung bulog ng baboy. Yung parang gano'n yung itsura, wag naman yung gano'n, di ba? Kasi iniinom nila yun. Dapat malinis yung presentation. Yung kolong-kolong namin, kaya mabenta yon kasi presentable. Di ba? Yung mga upholstery, pag nabibilad, sira yung. Tapos minsan, may mga eskinita pa tayong napapasok na may nakalawit palang twig. Pag gumanon yung upholstery mo, punit yun. O di mag-aangatan yun. Ang pangit na ng itsura. Kaya sabi ko, ibakal na natin yun para walang maintenance. Kayo mismo nakakita ng mga nagiging problema yun. Oo, in-improve ko na yun. Magkakarga ko ng container sa sidecar ko. Isang deliver pa lang, bali-bali na yung rayos. Kasi prosado yung sidecar Nag-iisang gulong yun So ginawa akong multicab. Sa akin pa naman yung medyo palusong. Anong tricycle gamitin mo, sir? Ako Nicolay Rose. Okay lang naman yun. Walang problema kahit Rusi. Ang gawin mo lang, sir, yung rayos, ipasawali mo. Hanap pa dun sa lugar ninyo na nagsasawali ng rayos. Lalagyan nila ng sawali, tapos lalagyan po nila ng singsing yung bawat rayos na ganun. Para hindi siya mawasak. Tapos yung unahan
mo na agad, sir. Alam mo yung swing arm na ganon? Pa-weldingan mo na agad ng brace yun kahit bago. Kasi sa sobrang bigat ng kinakarga mo, maggaganon yun, no? Pag ganon yung swing arm. Sasapian mo na agad dito para hindi siya masira. Kahit bago, huwag kang manghinayang, patira mo welding. Tapos yung sprocket, medyo lakihan mo ng konti kasi panghakot siya eh. Hindi siya pang high speed eh. So medyo lalaki ng konti sprocket. Dinanas ko na yung pag-deliver. Deliver ako ng konti tapos wasak yung tricycle ko. In-experience ko na, di bago mo pa mang gawin, solusyonan mo na. Natutuwa ako, sir, sa mga nagbibigay ng opinion sa'yo. Parang mabait kang tao doon sa lugar ninyo. Lahat ng kababayan may gusto kang tulungan. Tingnan niyo po yung pagsikat ng araw at paglubog ng araw. Kasi yung sinasabi niyong bubong, dapat ganito, naka-display. Hindi ubrang naka-display lang. Tingnan mo din yung pagsikat ng araw na gano'n, tatamaan ba yung mga produkto mo? Kasi nakasalamin ka eh. Imagine mo, sir, nag-refill ka sa... Tatagal ka ba doon? Baka naka-shades ka pag nag-refill ka. Tignan mo yun, yung part na yun. Pangalawa, tignan mo yung part na yung kita yung machine. Yun ba ang gusto nila? Tanong ko sa'yo, sir, nakita mo ba yung machine ni Wilkins? Nakita mo ba yung machine ni Nature Spring? Nakita mo ba yung machine ni Summit? Ay, ba't binibili mo? Di mo nakita. Kaya nga sabi ko sa'yo, invest to the packaging, invest to your marketing, invest to your deliveries. Yung machine, yes, maganda yung machine ko, magandang iyabang, maganda rin naman kasi yung produkto. Pero ang totoo niyan po, kahit hindi mo ipakita yan, yung lasa pa rin po, siya po ang magsasabi. Kami po experiment ko to, sir 4 ang tubigan ko. Naglagay ako sa bahay ko, naglagay ako sa bayan, sa mismong pinaka-sentro, sa mismong palengke, lagay ako dun. Naglagay din ako sa resort, at naglagay din ako sa along the highway. Pero ginawa ko, iba't ibang packages. Alam mo ang pinakamalakas ko? Yung nasa bahay. Hindi nila nakikita yun. Yung package 9 ko ang pinakamalakas. Sabi ng mga customer, di ko naman sinasabing masarap ang tubig ko kasi experiment nga eh. Sila nagsasabi, iba kasi yung doon eh. Watermax din naman yan. 4 na watermax yan eh. Pero iba yung nandun eh. Naglagay ako sa Alcala Resort eh, ng water station. Naglagay ako doon eh. Sir, di binibili eh. Yung pala mga nagsiswimming, sir, pag pumunta ron, may dala ng tubig. Paano ka makabenta? Mali pala yung tinayuan ko, sir. May bit-bit na. Maswerte na makadalawa ako dun sa isang araw. So, ibig sabihin, nag-renta ako, lugi ako dun. Kasi pag nag-renta ka ng isang shop, iko-compensate mo, kinikita ba nang nagwo-walk-in sa akin yung... Yelo siguro malakas. Malakas yung yelo ko doon. No? Ito, mga ice machine ko po. Mahal din pala, sir. Ako, business partner mo ako, financer mo rin ako, sir. Yung machine, pwede kong ipa-terms. Walang interest. Yung machine ko, ice machine ko, gusto mo magnegosyo, pa-installment ko sa'yo, walang interest. Dahil gusto mo magnegosyo eh. Ako, hindi ako takot magpautang kasi negosyo yung inuutang mo. Pero sir, kung luho yung inuutang mo, ay sir, maghunos dili ka. Hindi ko rin papautang sa'yo kasi luho yun, luxury yan eh. Diba? Ang luxury, kinakas. Ang negosyo, kumikita yan. So, bakit ka matatakot? Lalakasan na nga lang ang loob, sir. Alam mo, sabi ko nga sa mga customer ko, hindi ko nga kayo kilala. Hindi ko alam kung saan kayo nakatira. Pero ba't ang lakas loob ko na pautangan kayo? Siniyay ko ba kayo? Hindi. Malinis ang intention ko. In good faith, yes, andun na yun. Kung ikaw mismo pinanghihinaan ka ng loob. Ako nga mismo eh, hindi kita kilala eh. Nag-invest ako sa'yo kalahati eh. Magkano yung machine? 470, di ba? Kalahati lang ang binayad mo. 200 plus. Sa akin yung kalahati, 200 plus. Sabihin, kung lugi ka, lugi din ako. Ganun yun. Tsaka sabi ko nga sa mga client ko, kung nahirapan kayong mag-market, just inform us. Tulungan namin kayo kung paano. Ganun lang naman yun. Gawin yung stricto yung galon, ha? Huwag nyo basta-basta ipapahiram yun. Kung magpapahiram kayo, make sure na meron kayong written agreement. Pero pag nagpabarangay ka, sir, may habol ka naman. May pinangawa ka. Oo, may habol ka. Mahirap yun, di ba? Hindi mo maiwasan kasi yung ibang tubigan kasi nagpapahiram ng galon. So doon ka nila malalamangan. Pero hayaan mo sila, yung mga nagpapahiram ng galon, yun yung mga nalulugi. Bakit ka mo? Pahiram sila ng pahiram ng galon eh. Hindi naman lahat ng tao honest sa kanila eh. Na doon lang. Ako sir, honestly, no, pag nagbenta ako ng machine, sinasabihan ko na yung mga customer ko na kung malayo ka, like Lucena, hindi kita kayang supplyan ng galon. So hanap ka na lang ng supplier ng galon na malapit doon sa area ninyo. Para at least makakatipid kayo. Karamihan, ganito sir, matapos naming ma-install lang makina, mamarketa ng ibang kumpanya yan. Ngayon sir, siyempre, ang ibang kumpanya, pag sinerbisan ka niyan, wala namang buti nga sabihin sa'yo yan. Dapat may ganito, dapat may ganito, dapat may ganito. Ba't sinasabi yun? Kasi gusto ko niyang mabentahan. Ang ibang client namin, kapag hindi fully trusted ang company namin, nahihirapan din kaming i-assist. Kasi kahit ini-assist na namin, nag-relay pa rin siya sa ibang technician. May client kami ng taga Iloilo. Itong client na to, well-assisted naman namin. Walang problema, assisted namin talaga. Dahil marami kaming kalaban sa lugar na yon, sinisiraan yung company namin, hindi yan
Watermax ang number 1. Dapat dito ka bumili, dapat sa amin ka bumili, malapit na lang kami, ganyan-ganyan. Kaya yung client, na-demoralize na parang nawala ng tiwala sa amin. Kaya nga sabi ko, simple lang ang tanong ko, ma'am, yung machine ko po, ilang taon yun ang ginamit? 5 taon po, sir. Sa loob ng 5 taon nun, may nasira po ba? Wala po. Kinausap ko yung boy doon. Itong tubigan dito, na tinayo namin. Meron ba tayong naging issue or ano? Sir, may pumunta ritong technician. Sinabi na dapat ganito gawin. Yung reject water, sir, nilagyan ng valve. Siyempre, yung mga tauhan na papalitan dahil 5 taon, sir, sinasara yung valve. Sabi ko, masisira talaga yung makina ko. Kahit anong tibay ang gawin. Kasi ang reject water, sir, hindi mo pwedeng lagyan ng valve yun. So, nilagyan ng valve, nasira yung makina ko. Sa akin ang blame. Although pinagawa sa ibang technician. Yung mga ganong instances. Kaya nga sabi namin, we have a lifetime service warranty. Paano papagawa niyo pa sa iba? Willing pa kayong gumastos? Di ba? Kaya nga namin binibigay yung service warranty na hanggat nandito kami para hindi kayo magpagawa sa iba. Kami ang gagawa ng sarili naming problema. Ang susolve sa problema ng machine namin, kami din at hindi yung ibang kumpanya. Kasi kung sa iba ka pala magpaparepair, edi sana doon ka na bumili. Kami, ma'am, ganito. Kung masira ang makina namin, hindi namin tatalikuran yan. Machine namin yan eh. Kalusena kayo, di ba? Nasira. Assist namin kayo through video call muna. On call tayo. May mga client kami sa Guam, eventually, hindi naging burden sa amin. Ilan ang client namin sa Guam? Ang dami. Sabi nga niya, Sir Alfred, bumili na nga ng machine sa akin na nag-retired eh. Taga Guam siya. Contractor siya. Ngayon, yung makina kong ginagamit na filtration para doon sa mga tauhan na pinapainom. Kasi tubig dagat yun, sir eh. 2 taon ginamit, wala naging problema yung machine ko. Samantalang yung kalaban ko na US company, lagi daw sira. Yung sa akin, hindi. So, dahil sa natuwa sa produkto ko, pag uwi ng Pilipinas, magnegosyo ako niyan, Sir Alfred. Yun, sir, true story yung mga kinukwento ko sa'yo. Hindi yun gawa-gawa kwento. Kasi may mga tao na nandyan eh. May mga videos ako, sir eh. Tsaka ako naman, sir, bakit ko pa kailangan lokohin ng sarili ko? Sabihin ko sa'yo totoo. Sabi ko nga, sir, ang nagkasama ng maluwat, nagkasabi ng tapat. Sabihin ko sa'yo totoo. Itong water station, stress business to. Nakaka-stress to. Lalo kung hindi marunong humawak ng tauhan. Nakaka-stress yan. Pero, para ka may minahan. Pagka mabuti kang tao, sir. Yung po bang reject water niya? Kunyari, wala po siya. Out lang talaga yan. Tapon lang. Reject yun eh. Hindi pwedeng may valve yun eh. Tapos kung may partner na ganyan, kailangan may sarili siya. May sariling tangke. May kasamang tangke yan. Mga ganun din. 1,000 mas maganda. Nag-laundry ka din? Hindi na, kunin mo na. Hindi sir, Kahapon, yung client ko ganyan din eh. Sir, package 4 lang muna. Pumirma ng kontrata, sir. Package 4, deal na kami. Gawa na yung kontrata, pag-upo ko rito. Bakit hindi package 5? Sir, kasi nag-isimula pa lang kami. Taga Benguet to eh. Taga Bontoc province eh. Gusto lang namin subukan. Ilang container yung gusto mong maging customer, maging market? Mga 300. Hindi po kakayanin. Hindi kakayanin ng makina. May stress ka lang. Kaka-explain ko yung differences. Doon na tayo sa 9. Etong laundry, bili ka na rin. O yun, 2. Sabi ko, kung gusto mo, utangin mo yung machine, tikas mo to. Okay, sige. Tutulungan mo yung tao. Kahit bigyan mo na ng kaunting tulong, bigyan mo yan ng kaunting puhunan, sir. Marunong magnegosyo, kaya niyang gawing milyones yun. Marami na pong ganyang istorya. Bakit nagsaray tubigan? Ang gusto ko, pagka nagnegosyo ka, yung effort mo, yung hirap mo, sa'yo lang yan. Hindi ako mangungumisyon dyan. Pwede kami, yung minumove namin yung payment, okay lang, walang problema. Hindi ka namin charge. Sabi ko nga, kung mahina negosyo, andito kami, tulungan ka namin palakasin. Sa amin nga, sabi ko sa mga tao ko, sa akin dito, kung gipit kayo, i-loan nyo na lang. Walang interest. Magkano tubig sa inyo? 30 pesos times 500. Tanong boss, kikita ba yan? Ang lahat ng negosyo, natural kikita pag kinultivate mo.